Hi everyone, good evening, Gian here. Our Bible verse for today is all about James 1 to 5. If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. Ngunit kung ang sinuman sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at iyon ay ibibigay sa Kanya. So, yung verses natin ngayon napakaganda. Saan ka dadalhin ng karunungan ng Diyos? Seeking God's guidance and wisdom. Kailangan lagi nating i-pursue sa Panginoon yung guidance, yung gabay ng Panginoon at yung karunungan ng Panginoon sa mga desisyon natin sa buhay. Saan kaya tayo dadalhin ng tamang desisyon? O saan naman tayo dadalhin ng mga maling desisyon natin? Kaya minsan makikita natin, sa buhay ng tao, may mga trahedya. Itong trahedya na to, resulta to ng mga desisyon niya na nagawa niya in the past, lalo na nung kabataan niya. Yung minsan mapapansin mo may mga taong sobrang tanda na, tapos makikita mo pag in-evaluate mo yung buhay nila, ang daming maling desisyon. Maling desisyon sa relationship, maling desisyon sa work, maling desisyon sa buhay, maling desisyon sa maraming bagay. Ang kinahinatnan ay nagkaroon ng resulta na nagbigay ng hindi magandang resulta, kahirapan. We often make wrong decisions. Kaya nga po, mabuti na itong verse na to, mapag-aralan natin. Binigyan ka ng tamang opportunity, merong nag-offer sa'yo makapagtapos ka ng pag-aaral, or merong gustong tumulong sa'yo para makaangat ka sa buhay, para makagraduate ka. Kung meron kang tito-tito na nag-offer sa'yo nun, you have to grab that opportunity. Pero dahil minsan sa mga maling desisyon, sumama yung loob, nagtanim ng galit sa magulang, hindi nagtapos ng pag-aaral, mas inuna ang barkada. What if pagkapuro yung tamang desisyon na gagawin mo sa buhay, saan ka kaya na ito dadalhin, no? And remember, only God can make a perfect decision. Kailanman, hindi po nagkakamali. Ang Diyos, kailanman, wala siyang ginawang maling desisyon. God generously desires His wisdom to share to us upang tayo ay magkaroon ng karunungan sa buhay. Para magkaroon tayo ng tamang desisyon sa buhay natin. At nagmumula ang karunungan sa ating Diyos. Yung Diyos sagana magbigay ng karunungan. When you ask God wisdom, hindi kanya hihindian. Kasi yun ang mga bagay na gusto niyang maibigay sa atin. Now, if you ask wisdom, binigyan ka ng Diyos ng karunungan na sagana, pati sa iyo at sa akin, willing siya magbigay nun nang walang sumbat. What if lahat ng gagawin natin sa buhay natin is godly decision? Lahat nagmumula sa Kanya. Ano yung pwedeng maidulot nito sa buhay natin? Kasi puno-puno ng karunungan po yung Diyos natin. Kung may mga nagawang mali tayong desisyon, it's not too late for you and for me na gumawa ng tamang desisyon na naayon sa karunungan ng Diyos. So let us ask God wisdom. People often make wrong decisions. Only God can make only perfect decisions. Kung may mali tayong desisyon sa buhay natin, ilapit natin sa Diyos. Hingiin natin yung karunungan sa Diyos. So, paano natin ito may apply sa buhay natin? So, umaga pa lang, we have to ask God and seek God's wisdom. Na bigyan niya tayo ng karunungan, i-guide niya tayo sa araw na yun, sa everyday life natin. Yung wisdom ng Diyos
kapag in-apply natin sa buhay natin, dadalhin tayo nito sa tamang direction. We're seeking God's guidance and wisdom. Sa 365 days ng buhay natin araw-araw, let us seek God's wisdom. Pag ginawa mo to, asahan mo in the next 2 years kung anong meron ka. Kapag natanim ka ng tamang punla, at the end, aani ka din ng maganda eh. Isipin mo, yung plano ng Diyos napakaganda para sa atin. Yung plano ng Diyos, dadalhin ka nito sa tamang direksyon sa pamamagitan ng wisdom niya. So, kapag nag-ask ka kay God, huwag ka na maging double-minded. Yung pag humingi tayo ng wisdom sa Kanya, huwag mo nang pagdudahan. Huwag ka na maging double-minded. So, what if, paano mo malalaman kung galing pa kay God yun? Kapag humingi ka ng wisdom sa Kanya, ng guidance sa Kanya, at nagkaroon ka ng peace of mind, galing yun sa Panginoong Diyos po natin. Meron kapayapaan sa puso mo, sa isipin mo, galing yun sa ating Panginoong Diyos. You have to step by faith. Mga kaibigan, we have to walk by faith. Being wise decisions para kang nagtatanim eh. Kaya someday, aanihin mo yun. And you will enjoy your decisions kapag tamang decisions talaga yung ginawa mo. What would happen if all of us have a decisions that guided by our God? Seeking God guidance and wisdom, the best po yun. And hopefully, this verse, you learn a lot. And I want to share this simple prayer. Dear Lord, you are all wise in all you do. You never make mistakes. Thank you for wanting to share your wisdom. Here I am, Lord, humbling myself before you, humbling ourselves before you and asking your guidance. Please lead me to victory and success. Allow me to live and enjoy life to fullness. And you intended when you created human and plants them in the Garden of Eden. Glorify your name in my life. I pray in Jesus' name, amen. Thank you everyone and good night.